Naghahanap ka ba ng komportable at mabilis na biyahe papunta sa diet? E di tara, sama ka sa biyahe ng Diet Express na isa sa mga bus companies na go-offer ng biyaheng Cubao Dagat. Hi guys, ako si Renz at dumating ako sa Cubao ng 9:02 PM dahil dito ang sakayan ng bus ng Diet Express or Superlines papunta ng Camarines Norte. Matatagpuan ang kanilang terminal sa EDSA southbound sa pagitan ng New York Avenue at Monte de Piedad Street. Dahil maaga ako, naabutan ko pa tuloy itong first class trip nila na pang 9 PM na paalis na rin. Tara, pasok na tayo sa terminal, doon na tayo maghintay. Unexpectedly, nasa likod lang din pala ng bus na pang 9 PM yung bus na sasakay natin. Ganda no? Ayun nga lang, kakashoot ko ng video, sumabante na yung bus. So ito ang ride natin for today's video, ang Higer Bus number 330 ng Diet Express na may seating capacity na 49 passengers. 2x2 seat configuration, pero dahil first class ito, malambot at reclining seats ang upuan mo na may headrest, seatbelt at napakaluwag na legroom para sa mas komportableng biyahe. Hindi lang yun, equipped din ng bus ng CR, TV, USB for charging, at lagay ng mineral water. By the way, sobrang lamig ng aircon ng bus na ito para sa akin. Usually, hindi ako gumagamit ng jacket sa mga previous bus trips ko, kahit may dala ako, pero ngayon, kinailangan. So, keep that in mind. Habang naghihintay ng pag-alis ng bus, nag-check na rin ng tickets ko yung konduktor. Share ko lang, nag-advance booking ako noong November 18 sa kanilang terminal sa Cubao. 900 pesos ang binayaran ko sa terminal at cash ang payment method. November 21 ang schedule ng biyahe ko kaya bali 3 days lang ang gap. Hindi kasi ako nakapagpa-reserve agad dahil sa mga nagdaan na bagyo noong November kaya seat number 12 ang nakuha ko. Unfortunately, yan ang reason kung bakit hindi kompleto ang virtual commute natin. Baka hindi mo napansin, few minutes lang ang buong video na ito dahil yan sa hindi maganda yung POV na na-reserve ko. Sorry guys, ulitin ko na lang next year kapag nagkaroon na ulit ng pagkakataon ng biyaheng diet. Ginawa ko pa rin tong video na ito baka kasi makatulong pa rin naman yung mga details na nalaman ko. Also, keep in mind na hindi pwede ang walk-in sa first class na biyahe na pang 10 PM ng Diet Express dahil bukod sa madalas daw ay fully booked ito, 900 pesos ang pamasahe mo malayo man o malapit. Puno ang bus nang umalis sa terminal ng 10:12 PM. Ang schedule ng Diet Express at Superlines, which is a sister company of Diet Express, ay makikita mo sa iyong screen. Pause mo na lang dahil hindi ko isa-isayin dahil madami. May schedule sila for ordinary buses at mayroon din for aircon buses. Ang sinakyan ko ay ang kanilang pang 10 PM na first class aircon bus na non-stop. Ibig sabihin, walang meal stop kaya magdala ka ng light snack at hindi rin titigil para sa restroom break dahil katulad ng nabanggit kanina, equipped with CR ang bus. Akala ko kakanan sa Monte de Piedad Street papunta sa Quezon Avenue dahil yun ang usual route. Pero surprisingly, dumaan ang bus sa Cubao ilalim. In fact, binaybay ng bus ang EDSA hanggang sa Magallanes para marating ang Osmeña Highway. Dahil sa pagdaan natin sa EDSA at dahil siguro na rin hindi traffic since pasado 10 PM na, nandito na tayo sa Skyway sa Magallanes in just 20 minutes. So, na-confirm ko kay Kuyang Driver pagdating sa diet na hindi siya nagkamali sa pagdaan sa EDSA. Pwede na pala kasing dumaan ng mga bus sa EDSA from 10 PM to 5 AM.
Kaya nag-exit sa SLEX Calamba ang bus, dadan pala kasi ito sa kanilang terminal sa Turbina. May nabot lang yata or kinuha si ko yung konduktor sa isa pang empleyado, tapos nagpatuloy na rin agad sa biyahe. So mula sa Turbina, dumaan ang bus sa Santo Tomas, Batangas, then dumaan din sa ilan pang bayan ng Laguna at Quezon Province. Kumaan ang bus dito sa Candelaria Bypass Road like usual. Pero imbes na bumalik sa Pan-Philippine Highway, kumanan ito sa Rosario San Juan Candelaria Road para marating ang Quezon Ecotourism Road. Bakit kamo? Dahil light vehicles lang daw ang pinadadaan ngayon sa isang tulay sa Sariaya dahil nasira ito noong isang araw lang. Dumaan din ang bus sa Gumaca Bypass Road. Nadaanan ko na ito sa road trip with family gamit ang private car, pero first time ko itong nadaanan sa commute. Sa mga hindi pa nakakadaan sa Gumaca Bypass Road, may part dito na napakatarik. Ang mga sedan or MPV, mabagal lang dito. Well, hindi lang aesthetic ang bus na ito, capable rin. Bukod sa hindi mo masyadong ramdam ang mga lubak na ever-present naman sa mga kalsada natin, ang lakas din sa ahunan kahit na puno ang bus. After several hours at pagdaan sa maraming bayan ng Quezon Province, nandito na tayo sa junction kung saan kapag kumanan ka papuntang Camarines Sur. Tayo naman ay dediretso dahil papunta tayo sa Camarines Norte. Dumating ang bus sa Santa Elena, Camarines Norte ng 4:10 AM pagkalipas ng almost 6 hours na biyahe. Ito actually ang unang bayan ng Camarines Norte na madadaanan natin. Again, ang pamasahe papunta dito mula Cubao ay 900 pesos rin dahil nga yun ang pamasahe sa 10 PM first class trip, malayo man o malapit. After several minutes, dumating naman sa Labo Bus Terminal ng 4:35 AM pagkatapos ng 6 hours and 23 minutes na biyahe. And finally, nandito na tayo sa terminal ng Superline sa Daet ng 5:57 AM pagkalipas ng 7 hours and 44 minutes. Sabi ni Kuya driver, 7 hours lang daw usually ang biyahe kaso tumagal tayo dahil nga sa pinagdadaan ng mga bus ngayon sa Quezon Ecotourism Road. Siyempre maraming salamat sa bus crew ng Daet Express 330 sa pagdala sa amin sa Daet ng safe and sound. Matatagpuan ang kanilang terminal along Pan-Philippine Highway sa tapat ng DLTV Terminal. Also, para sa mga turista na katulad ko or mga first-timers na babiyahe papuntang Daet, may mga nagabang ng trike sa tapat lang mismo ng terminal na masasakyan mo papunta sa bayan or sa hotel mo. Sana guys, nakatulong ang video. Thanks for watching!